Good day everyone. Our topic for today is about fluid mechanics and hydraulic machines. Yan, i-define natin yung dalawang subtopics na yun. So kapag sinabi natin fluid mechanics, it is a branch of science that deals with the behavior of fluids. So when we said behavior of fluids, ito yung about sa kung paano ba mag-react yung fluid sa certain conditions such as temperature, pressure, and so on. So when we said fluids, again, hindi lang siya tumutukoy sa liquid. Okay? Hindi lang siya about sa liquid kasi some of you would think that fluids also only talks about liquids. But hindi. Kasama po dun si gas. Okay? Because gas could also flow just like liquid. The difference between the two is that the spaces between of their particles. Yung sa gas kasi malayo yung particles nila and sa liquids ay medyo dikit-dikit. Okay. It basically deals with experimental observation of flow of fluids. Okay. Dito sa fluid mechanics, meron tayong three elements. We have statics, kinematics, and dynamics. So when you said statics, so siya ay tumutukoy sa mga fluids that are at rest. So when you said at rest, hindi siya gumagalaw. Ano yung mga example nito? Yung tangke ng gasol. Di ba may gas doon? Tapos di siya gumagalaw, naka-rest lang siya. Ano pa? Yung water sa pool, kung wala namang nag-swimming, naka-stay lang siya. So those are examples of fluids that are in static. Okay, the next one is the kinematics. Yung kinematics is completely opposite ng statics. Because here in kinematics, we're studying the the fluids that are in constant motion or gumagalaw. Ano example nito? Yung ilog or river, yung paggalaw ng tubig, 'di ba may flow doon kapag kapag nagfo-flow yung river or umaagos yung tubig sa ilog. Another example is yung wave or yung alon sa dagat. Those are the examples of fluids that are in motion. Another one is yung hangin, 'di ba? Kapag pag pag mahangin, pag amihan season na. So yung hangin is in a constant motion. So when you say dynamics naman, it deals with the studying of various pressure forces acting on fluids in motion. So yung pinag-aaralan natin dito is yung na-experience or your conditions na na-experience ng fluid such as pressure, temperature, and etc. Dito naman tayo sa hydraulic machine. So when we said hydraulic machine, in which work is done by force produced by liquids under pressure, is used to do various. So when we said hydraulic machine, ito na yung machine na kung saan nagagamit siya ng tao into different what do you call this, different events. For example, di ba may mga hydraulic machine tayo, yung parang pang-angat ng mga sasakyan, ayan, hydraulic machines. So these are the examples of what do you call it, fluids mechanics in dynamics, kasi nakaka-experience na ng pressure yung water. Ito naman tayo sa Pascal law. So when you said Pascal law, it is a principle of fluid mechanics given by Blaise Pascal. So again, yung proponent po ng Pascal law or naka-discover ay si Blaise Pascal. Pakinote po, baka ilagay ko po yun sa inyong exam or quiz. It states that a pressure change at any point in a confined incompressible fluid is transmitted throughout the fluid such as the same change occurs everywhere. So, ibig sabihin,
dito sa Pascal law, 'di ba, one of the example here is yung tubig sa baso. Kung titignan natin yung tubig sa baso, microscopically, binubuo siya ng mga maliliit na molecules ng tubig. So, sa Pascal law, ayon dito sa law na to, kapag daw ininsertan mo ng force yung tubig na yon, lahat daw ng force na yun ay madidistribute sa bawat molecule ng tubig equally. So, ayun yung ini-state ng Pascal law. Incompressible fluids have a constant density. So, when we said incompressible fluids, ito na yung tubig, mantika, kasi kahit na gaano kataas yung force na insert mo sila, hindi sila makokompress. Para silang solid, pero hindi sila compact. Ang pinagkaiba lang nila sa solid is that hindi dikit-dikit or compacted yung molecules nila. Pero what do you call it? Pero punong-puno or somehow is magkakalapit pa rin yung molecules ng water. Unlike sa gases. Kasi yung gas nako-compress yan. Yung molecules kasi ng gas is magkakalayo. Pero, kaya pa rin siyang i-compress using different materials such as containers, yung gas tank nga katulad ng LPG, and many more. Okay, dito naman tayo sa symbols and formulas na kailangan yung tandaan para mas madaling isolve at para mas maging familiar tayo sa mga isosolve nating problems. Yan, FL. So when we said FL, it is the force acting on the large piston. Same goes to sa FS or force on the small piston. AL naman, it talks about the area or kung gaano ba kalapad or kalawak yung area ng piston. M, of course, yung mass. Yung G, ito yung acceleration due to gravity, which is constant, hindi nagbabago unless magpunta ka sa ibang planeta. Siyempre mababago yan. So, our acceleration due to gravity, or the symbol G, is approximately 9.8 meter per second squared. Constant siya, hindi siya nagbabago. Then yung letter D is the distance. Distance the car is lifted. Siyempre, hydraulic press nga kung gaano kataas or kababa yung magiging level ng ating piston depende doon sa i-insert natin na force. Ayun yung magiging distance natin. So, we have PL and PS. So, when we said PL or PS, it talks about the pressure. Yan. Yung formulas naman, nandito tayo ngayon sa formulas. Para makuha natin yung formula ng large piston, we need to identify the mass of the object. And then we have to multiply it dun sa G or sa acceleration due to gravity para makuha natin yung force na ina-apply doon sa large piston. Next one is the area of the large piston or AL. So, para makuha natin yung AL, kailangan nating i-multiply yung pi and then yung radius ng piston. The area of the large piston is calculated by tama, sa radius yun. Ganun din sa AS or the area of the small piston. Just need to multiply the pi doon sa radius ng small piston. So, dito naman tayo sa PL. Paano natin makuha yung PL or yung pressure ng large piston? So, para makuha natin yung pressure ng large piston, we need to divide FL and AL. Again, FL or the force on the large piston divide the area on the large piston. Makukuha na natin yung pressure ng large piston. Same goes sa PS or the pressure in small piston. Ganun lang siya. We just need to divide the force over the area of the small piston. And then we have
W. Yung W na yun, that means work. Okay. Ibig sabihin work siya. Work done to lift the car is calculated by multiplying the force on the large piston by the distance it is lifted. So, yung symbol natin dito sa work is joules. Okay. Joules. While dito naman sa P ay N or Newton. Okay. Huwag niyo kakalimutan, huwag niyong pagpapalitan. So, makukuha natin yung work done. Kailangan natin nung natin i-multiply yung force acting on the large piston and the distance. For example, nag-insert ka sa smaller piston ng 10 Newton. Gaano daw ba kataas yung maaabot or yung level ng ating large piston? So, ayun yung work. Yun yung hinahanap sa work. So, dito naman tayo sa main formula natin. Force on the small piston divided by the area on the small piston is equal to the force on the large piston divided by the area on the large piston. So, paano natin i-manipulate yung formula? Halimbawa, yung Fs or force in the small piston yung nawawala. So, ganito lang yun. Rewrite ulit natin. Fs over As is equal to Fl over Al. Yung first na kailangan natin gawin is cross multiplication. Okay, halimbawa is yung Fl yung nawawala. Ulit. Halimbawa, ang nawawala natin ay yung Fl. So, paano gagawin natin dito? We need to cross multiplication. Yan. Halimbawa, F, L, and As multiply yan is equal to As multiply by mali. As. Al multiply sa Fs. After cross multiplication is we need to identify again kung sino yung nawawala. Since ang nawawala ay Fl, ang gagawin natin is i-divide natin both sides sa katabi ni Fl, which is yung katabi ng Fl, si As. Okay? Divide both sides sa As. Yan. As. Cancel out. And then, i-rewrite natin yung formula as this one. Fl is equal to Al multiply sa Fs over As. Same goes to other symbols. Halimbawa naman, ang nawawala is si Al. So, ganun din gagawin natin, cross multiplication, and then ipang divide kung sino yung katabi ng nawawala, and then makukuha na natin yung formula. Okay. Yan. Kailangan matuto kayong mag-manipulate ng formula kasi pag college medyo mahirap pag hindi mo ganong alam yung manipulation of formula. So, it is advantage na marunong kayo mag-manipulate. Yan. Tignan nyo yung image natin ngayon. Yung ating
illustration. So, this is the hydraulic lift. Okay? Kung makikita niyo yung hydraulic lift natin, meron siyang tubig sa loob. Ito yung blue. And then, meron tayong mga press. Ito yung nasa taas. Okay? So, dito, sa hydraulic lift natin, of course, ito yung smaller piston. Then, ito yung large piston natin. So, kapag nag-apply tayo ng force, downward force, dito sa smaller piston natin, okay, ano yung mangyayari sa tubig? Since sa tubig nga, based doon sa rules ni Pascal, lahat ng water molecules niyan ay may experience yung equal and same amount of force. So, ibig sabihin, pag nag-insert tayo ng force dito pababa, mangyayari, tataas yung piston natin, yung larger piston natin. Okay? And that's the concept of hydraulic piston. Paano kapag dito naman tayo nag-insert ng downward force sa large piston natin? So, ang ma-experience niyan, yung water dito, di-distribute na naman niya, causing the smaller piston to raise or umangat. Okay. Yun lang po yung ating concept ng pistons. And so this would be our first problem. The large piston in a hydraulic lift has a radius of 20 cm. What force must be applied to the small piston of radius of 2 cm to raise a car of a mass of 1,500 kilograms? So, yung kailangan natin munang gawin is to know the formula na gagamitin natin dito. So, dito ang nawawala ay force sa smaller piston. Kasi what force must be applied to the small piston? Okay. Sulat muna natin. Ang ating main formula would be Fs or force in small piston over As or area in the small piston is equal to Fl or force on the large piston over Al or the area of the large piston. Since ang nawawala dito ay yung Fs. Tama ba? Fs. Ang kailangan natin gawin is cross multiplication muna. Yan. So, cross multiplication, that would be Fs multiplied by Al is equal to FSAL, FL and AL, FL and AS. Yan. And then, divide both sides sa nawawala, ay sa katabi ng nawawala, which is yung AL. Cancel, and then rewrite Fs is equal to Fl times As over Al. So, ito yung formula na gagamitin natin. Remember that. Sulit naman natin yung given natin.
Sorry, nasipon. Force on the large piston. Area of the large piston. Area of the small piston. And then yung force ng smaller piston. So ano yung ating FL or force on the large piston? Again, kung natatandaan yung formula natin doon ay FL is equal to mass of the object times G. So, ang sagot dyan, makukuha natin sagot dyan is force on the large piston should be 1,500 times 1,500 kilograms times 9.8 meter per second square. Pag kinalculator natin yung makuha natin sagot is FL is equal to 14,700 Newton. Okay? Yun yung ating FL. 14,700. Sulat lang natin dito. Newton. How about yung ating area of large piston? Paano natin siya makukuha? So, makukuha natin siya just by remembering our formula. Ano na uli yung formula natin? Both area ng large piston and area ng small piston, yung formula natin doon is pi r square. Ano yung value ng radius natin or ng r natin? So, sa large piston, ang value ng r natin is r is equal to 20 centimeter. Okay? So, what we need to do is i-arrange lang yung ating formula. Pi 20 centimeter, yung ating parenthesis, square. So, kapag in-square natin yung 20, makukuha natin pi 400 centimeter square. Kasi dinistribute natin yung square o yung 2 na to sa taas, exponent, sa dalawa. Kaya naging 400 and na-square din yung ating centimeter. Okay? So, nakuha na natin yung area ng large piston natin, which is 400 centimeter square. How about sa smaller piston? Pi 2 square. Tama ba 2 yung ating smaller? Radius of 2 cm. Tama. So, square lang natin yung 2. Kuna pala ang centimeter. Centimeter square. Distribute lang natin yung exponent na 2 sa number 2 and dun sa pi. So, ang magiging sagot natin dyan is pi 4 centimeter square. Ito yung ating magiging AS or area of the small piston. Pi 4 centimeter. Pi
4 centimeter square. So, since napuno na natin yung given, okay, ano yung next na gawin natin? Gamitin natin yung formula. Rewrite ko lang uli yung formula natin dito. Yung formula natin ay force in smaller piston is equal to force in the large piston times area on the small piston over area on the large piston. Okay, yan yung formula natin. Fs is equal to, ano na uli yung ating FL? 14,700 Newton. 700 Newton times AS, which is pi 4 centimeter square. Tama ba? All over AL or area ng large piston, which is pi 400 centimeter square. So, divide lang natin, cancel yung centimeter tsaka yung pi. 14,700 divided by 400, ilan yun? No pala, multiply muna natin yung 14,700 sa 4 cm. So, ang makukuha natin dyan ay 14,000 times 58,800 by centimeter square over 400 centimeter square. Yung pi, nakalimutan ko. Yan. Cancel the pi. Cancel yung centimeter. And then, divide natin yung 58,000. Divide natin yung 58,000 sa 400. Ang makukuha natin is 147 Newton. Okay? So, yun yung value ng Fs natin. 147 Newton. Yan. Ngayon, ang kailangan natin gawin ay sagutan naman yung letter A. How much work is required to lift the car of a height of 0.30 meter? Okay, gaano daw kalaki yung work na kailangan nating gawin para mapaangat yung kotse? So, ano na uli yung formula ng work natin? So, ang formula ng work natin is equal to, W is equal to FL or force on the large piston times distance. Okay. So, sa work, kung mapapansin nyo, yung distance natin ay meter. Okay? Tapos, doon naman sa isa is centimeter. Tatandaan nyo na kapag work ang pinag-uusapan, kailangan meter yung gagamitin natin. Hindi centimeter. Yung centimeter, applicable lang siya kapag ang hinahanap natin ay yung area. Okay? Sa area lang po siya applicable. Pero dito sa work, kailangan
kailangan meter yung gagamitin natin. So, 14,000 times 0.30 meter. Multiply lang natin siya. So, ang makukuha natin dyan ay work is equal to 4,410 joules. Okay, nakuha na natin yung work. Okay. Again, huwag niyong mapagpapalit. Ang symbol na hinahanap natin dito sa force ng small piston ay N or Newton. While dito naman sa ating work done is J or joules. And then, yung ginagamit natin dito na unit sa distance is meter for work done. And dito naman po sa ating piston or area ng piston ay centimeters. Okay? Hindi nyo po yung tatandaan. And that's all for our discussion today. Thank you for listening.